Okay guys, so quick vlog lang, heads up lang, no? Ang pinaka-topic talaga natin is, nakikita nyo naman sa title, magkano yung cash in sa GCash. So kanina kasi pumunta ako, so ikukwento ko na lang mamaya after ng vlog na to. So anyway guys, pagsakay ko kasi kanina papuntang from Malanday, supposedly pupunta ako ng Caloocan from Malanday. Ang ginawa ko is sumakay ako ng e-bus from Malanday to Caloocan. So ang fare doon is 24 pesos ata. Ang nangyari guys kasi yung friend ko gusto makipag-meet doon sa may Karuhatan, sa may South Mall. Ang ginawa ko kasi nakapagbayad na ako ng 24 pesos. 24 pesos ba or 29? Basta ganun. So late ko nang nalaman na kailangan ko nang bumaba sa South Mall ng Karuhatan. So ano lang yun, minimum fare lang yun, mga 12 or 14 pesos. Ang ginawa ko, ang bala ko sana, gusto ko sana i-refund yung sobra kasi nga nagbayad na ako ng from Malanday to Caloocan. So meron pang sobra yun. So ang ginawa ko, sinabi ko sa driver yun, sa conductor, kung pwedeng i-refund yung sukle or sobra. Ang case pala pag ganon, hindi daw pwede. Kasi may binigay na sa akin ticket yung conductor na naniningil dun sa bus. So nakalagay na doon yung fixed price na binayaran ko from Malanday to Caloocan. Gusto ko sanang ibalik or i-refund nila yung sukli ko kasi nga bababa ako dun sa may south which is minimum lang yung fare. So hindi daw pwede pala yun. Sabi, kailangan daw pumunta muna ng LTO kasi may serial number na gano'n. Sabi ko, okay, ngayon ko lang nalaman. So ano lang, heads up lang guys. Kumbaga ano lang to, just to inform, no, para sa mga hindi nakakaalam. Hindi ko alam kung dito lang yan sa Valenzuela or kumbaga ano rin to sa ibang city like Quezon City, Caloocan or gano'n. Na hindi na pwedeng ibalik yung sobrang sukli mo if kumbaga naisipan mo lang bumaba sa hindi mo talaga dapat bababaan. Kasi sa jeep pwede yun eh. Sa e-bus hindi daw ata. Hindi daw talaga pwede yun. So hindi nabalik yung sukli ko. Just to inform lang, no. Wala namang ibig sabihin yung vlog na to. Sa mga hindi pa nakakaalam, no, para ma-inform kayo if in case na magkamali man kayo ng pasahe, at least alam niyo na hindi pwedeng ibalik yung sukle. Anyway guys, back to our vlog. Kasi kanina, pumunta ako ng 7-Eleven para magpa-cash in. Kasi lahat ata ng 7-Eleven, may mga kiosk machine sila na pwedeng mag-cash in doon. So ang gagawin mo lang is, punta ka doon sa 7-Eleven and then punta ka doon sa may kiosk. Meron doon option na e-money or electronic money. Pipindutin mo yon at lalabas yung option na GCash. Yan. So, pindutin mo yung GCash and then yung pipindutin mo ulit yung word na GCash. Yun, lalabas yung amount na gusto mong i-cash in at yung number. Tapos, nag-cash in ako ng 1,500 pesos. So, ang lumabas after nung mag-click yung enter, lalabas na yung resibo. Sa resibo kasi guys, walang nakalagay na deduction, na fee, kung magkano. Nag-cash in ako ng 1,500. So, sa resibo is 1,500 pa rin ang babayaran mo. Pagdating sa cashier, doon lang nila sinabi na merong deduction, merong 1% charge pagka nagka-cash in ka na hindi mo makikita sa kiosk pero dun sa mismong cashier na kapag babayaran mo, dun ka magbabayad. So ang nangyari guys, hindi ka pala magbabayad. So ibabawas lang nila yung 1% or depende sa amount na kinash in mo. Halimbawa sa akin, 1,500. So 1% ng 1,500 is 15 pesos. So binawas nila yung 15 pesos dun sa mismong 1,500. So ang amount na na-receive ko na lang sa aking cellphone, sa aking GCash is 1,485. So meaning, may 15 pesos na deduction. So, 1%. So, mura na yun guys, no? Compare nyo sa ibang mga store, siguro, na nagka-cash in. So, mas malaki pa sa 15 pesos yung charge nila. So, ayan guys, yun lang yung vlog ko, no? Konting ano lang. Mabilisan lang talaga. Para ma-inform ko lang kayo kung magkano yung sa mga magpapa-cash in sa 7-Eleven, no? Meron na pong 1% deduction kada transaction nyo. So, ayan na guys. So, hopefully, nakatulong tong vlog ko na to. And if nagustuhan nyo tong video ko na to, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.